Ganda. Kumusta kayo? Another moto camping adventure tayo ngayon. Nakalabas pa rin bago tayo bumiyahe ng malayo-layo sa mga susunod na araw. Kasi sa mga susunod na araw mga tol ay marami tayong makakasama. Meron tayong mga campsite na mapupuntahan at doon naman ulit tayo magpapaumaga. Ito na muna yung huling camping natin ngayong taon na to. Di ko alam kung susundan agad natin ngayong December after natin bumalik dito. Kasi matagal-tagal tayo mawawala, mga 6 days mawawala tayo dito sa Bicol. Pero ngayon mga tol, isang solid na raw camping muna ang gagawin natin. Bagong mahabang rides na yan na sinasabi ko sa inyo. Camping na gagawin natin. Meron tayong makakasama mamaya pero mauuna tayo sa spot. Di ko alam kung hahabol sila sa Shoutout Calabana Adventures tsaka Siopaw Drives ang nakaminibahan ng Tabaco City, Albay. So hahabol sila sa atin at ang magiging rota natin ay bayan ng Malilipot, Albay, based doon sa pinagkampingan ng Labana Adventures. Kaya ngayon mapaparaw camping talaga tayo. Walang CR, walang security, tanging tayo lang, sarili natin. Tingnan natin kung gaano kaganda yung spot, saan tayo pwede magpwesto, at titignan natin yung panahon mamayang gabi. Sana wag tayo ulanin ng malakas kasi yung tent ko ay pinapasok na. So front cam ko lang mga tol, hindi ako maglalagay dito ng camera kasi nitong nakaraang araw lang ay dinaanan kami ng bagyong Juan. At titignan natin yung mga area na affected din. Yung mga bayan, gaya ng bayan ng Daraga, Castilla, Legazpi City, ano pa ba dadaanan natin, Santo Domingo. Let's see. Biyahe natin, target natin mga 2 hours. Sana hindi maulan sa rotang dadaanan natin. Chill ride lang, tamang takbuhan lang to. Dapat magme-maintenance ako ngayon mga tol eh. Kaso di na tayo nakapag-maintenance. Pagbalik na lang, bago bumiyahe tayo ng malayo-layo. So kuha lang tayo ng mga shots mga tol sa madadaanan natin para mapakita ko sa inyo kung ano yung naging epekto ng bagyong Uwan dito. Ayun o, tignan yung bubong o. Magkakawasak-wasak na sana tong bahay na to. Buti matibay yung pagkakagawa. Pero merong mga portion ng bahay na nasira talaga. Kawawa naman. Yung mga bahay na maliliit talaga, wasak. Halos 80% na ibabalik ang supply ng kuryente dito sa probinsya namin. Kasi bagsakan yung mga kahoy. O ito, wasak yung shop. Winasak ng bagyong Uwan. Kasi bagsakan yung mga kahoy dito. Ito nakapaghanda oh. Nilagyan nila ng kawayan. At ang pinaka-safe mga tol, kapag may bagyo, ganyan yung bahay. Ayan, oh. Ang tawag dyan ay 4 aguas. Kita nya? Di man lang natinag yung bubong. Ayun po yung pinaka-safe dito sa probinsya namin. Kaya kung meron kayong makikitang bahay na 4 aguas, pinaghandaan talaga nila yan. Magastos nga lang sa kahoy, kasi makain sa kahoy yan. Ayun talaga yung disenyong bahay kapag dibubong kayo, hindi kayo naka-slab. Kasi kung slab naman, gastos sa semento, magbabudget. Pero kung di kahoy, ang pinaka-advisable talaga ay 4 aguas. Ay sa mga subscribers nating nasa probinsya, alam na alam nila yan. Lalo na kapag yung lugar nyo ay dinadaanan ng bagyo gaya sa amin. Wasak. Ito na yung mga harang dito oh. Yung mga yero, di nila inalis ng bagyo. Siliparan yan. Makulimlim ang panahon, pero mainit. Pabago-bago kasi panahon dito sa Bicol kapag ganito, bare months. Asahan natin, uulan, iinit. Kaninang umaga, maulan. Kaya ay di sana ako makakapag-camping. Pero natuloy pa rin. Kailangan natin mag-camping para bago tayo umalis, lumarga ng 6 na araw na wala tayo dito sa Bicol, ay meron tayong upload na may iwan muna. At lahat ng gamit na makikita nyo sa aking mga upload mga tol ay nandyan sa screen. Touch nyo lang na screen, nasa left side nandyan yung mga link. Redirecta na kayo nyan sa Shopee. At yung shop na pinagkakatiwalaan natin is Great Outdoor Gear Store mga tol. Maraming salamat sa Great Outdoor Gear Store.
Ang kanilang mga brand ay branded talaga. Nature Hike, Will Hike, marami mga tol. Puntahan nyo lang ang shop ni Great Outdoor Gear Store. Shopee link ay nandyan sa description. Puntahan nyo lang ang aking description. Syempre sa gulong natin, Shifa tires, pinagkakatawala na gulong natin. Spread metal oil, pagdating naman sa oil, alagang makina natin. Walang pangamba, umulan uminit, napaka-smooth lang ng takbuhan natin. At syempre sa ilaw na gamit natin, TDD Road Raptor ng TDD Philippines. Meron silang mga bagong ilalabas, kaya stay tuned lang kayo sa channel natin kasi papakilala ko sa inyo mga bagong labas nila na ilaw. Opya, crossing, accident prone area to, kaya ingat kayo dito kapag napadaan kayo. At ngayong episode na to mga tol, meron ako sa inyong i-reveal again ang ating V2 merch. Kasi yung V1 natin ay marami nang kumuha din at sold out na din mga tol. So nag-post ako dito, yung iba umorder na sa atin. Sila Sir R. Ray Magdamet, ayan, shoutout po kay Sir Michael Jan, tama ba? Michael Jan from Bulan. Sila yung unang na-deliveran natin. Saka si Vili Namantuan ng Negros Oriental. Ah, mali, ano pala? Oriental Mindoro, tama ba? Wala, nakalimutan ko na bro. Basta Mindanao, shoutout tol. Tsaka si Van Adventures at si Desta Boy. Ayan, shoutout, umorder sa atin. Sino pa ba? Baka meron ng mga nakalimutan. Si Sir Randy Lopez, ayan, shoutout po, umorder sa atin, Sir Randy Lopez. Pasensya na po kung nakalimutan ko po ha. Pero ayan po yung mga natandaan ko na umorder sa atin. At napa-JNT na natin yung iba. Yung dalawa ngayon dadaan natin kay Desta Boy tsaka kay Van Adventures. Tsaka i-reveal na din natin sa episode na to ang V2 merch natin, bagong design ng damit natin. Order lang po kayo, message lang kayo or comment kayo sa comment section kung paano maka-order. So rarekta ko kayo sa akin page para makapag-usap tayo. So kailangan ko lang ng down payment para sure po nakukuha, kasi merong mga bogus buyer tayong na-encounter na hindi naman nakukuha at yung size pa naman ay limited. So magpapalabas lang tayo ng ilang pieces ng damit, tapos next na tayo, V3 na tayo. Pero wala pa akong naiisip na design, baka meron kayong ma-recommend na design para sa V3 natin. Focus muna tayo dito sa V2. Pero solid to, ganda mga tol. Ngayon ko lang to gagamitin, ngayon ko lang din mapapakita talaga sa inyo. Bago ko makalimutan, yung dalawa, yung magiging mag-asawa na pala. Alam ko may jowa. Magiging mag-asawa na si Tol Shane Pereiras tsaka sa kanyang fiancé. Shoutout po, umorder silang dalawa. Meron na pala dito traffic light mga tol. Buti hindi dito nawasak ng bagyo, hindi binalibag. Pero yung iba, gaya ng solar, ayun o, nandito na sa kabila. Tapos yung ilaw nasa taas na, binalibag ng bagyong Uwan. Dito let's see kung ano yung mga affected areas dito or bayan. Pero ang pangit na ng itsura na, hindi na siya masyado green, nagkukulay brown na lahat kasi natuyo yung mga dahon. Mas nakikita natin yung mga sanga wala ng dahon. Ayun po yung pinaka-sad moment after ng bagyo. Sisibol uli yan, siguro buwan pa o baka abutin pa ng taon. Meron bro, anak, nakalala tayo. Shoutout tol, hinabol ba tayo nito? Ay meron tol, ay shoutout. Taga saan ka tol? Ginlaon lang, Ginlaon. Ginlahan? Ngayon lang tayo nagkita? Ngayon lang sir. Shoutout tol. Anong pangalan mo? Gidboy Galido. Gidboy Jengboy Galido. Ay shoutout. Pangalan tol? Juan? Shoutout 129. Shoutout 129. Ano yun? Lending. Grupo nyo? Lending. Ay ingat lang kayo bro ha. Ito pa bro, para marami souvenir. Ito galing kay Speed Metal Shifa. Thank you bro, ingat lang lagi. Naalala tayo ni Tol 1. Tsaka si Tol kanina, nalobat kasi ako, palit ako ng battery mga tol. Ito, larga na tayo. Ingat bro. Nakakamiss naman, ngayon lang ulit tayo nakalabas pero nakalala nila tayo. Shoutout po sa inyo. Shoutout. Alam niyo mga tol, meron ako nakalimutan magdala ng tasa. Ayun, titignan natin dito, baka meron ditong baong tasa. Ayun yung gagamitin natin, pang kape. Wala akong tasa, meron ako yung stainless na maliit.
Pangtakal ko lang yung sa bigas. Tsaka yung pinggan, walang problema. Doon na tayo kakain sa pinaglulutuan natin. Meron po kayo na ano, ang bao po, tasa. Ang tasa po, bao. Bao ng nyog. Yung mga gawang ano po. Sino po nagtitinda dito? Parang ganyan po oh, pero tasa. Yan kasi sandok eh. Sandok lang pa na. Cute man ito oh. Magkano to, Nay? 200? Mahal din na. Sandok na ano, kulit lang. Thank you po. Bro, may ano kayo? May tasa kayo na bao, gawa sa bao? Tasa daw, lo. Tasa na gawa po sa bao? Tasa? Wala na. Yung imahin mo ako. Thank you po. Wala daw eh. Pero mga handicraft sana to, no? Meron yung sandok. Ang cute ng sandok. 200. Pero ang kagandahan kasi noon, hindi siya yung inaamag. Yung nagkakaroon ng puti-puti. Hindi yun. Siguro pagka galing natin ng ano, yan bilhin natin. Ganda nun eh. Pang sandok ng kanin. Panalo yan par. Meron na pala dito traffic light oh. Papuntang Sugoy. Stop muna tayo. Naka-red eh. Gaantay tayo, may CCTV. Ayan o. Nakikita nyo ba yun sa taas na yan? Hindi umabot si kuya. Mukhang panalo si Mount Mayon ngayon ah. Ganda ah. Nanguhuli sila ng isda oh. Siguro titigil muna ako para i-message siya. Pwede dun oh. Di naman uulan eh. Sarap ng hangin dito mga tol. So nag Google Map na ako based doon sa binigay sa akin ni Van Adventures na pin ng Rospat. Ito yan. Kung makikita nyo siya mga tol, tabing dagat na parang merong ilog na papasok. Sapa ba yan? Hindi, iba yung sapa eh. Basta tubig tabang na naghahalo yung tubig dagat. Pero itong spot kasi na to ay yan, mas malapit tayo sa dagat. Meron pa tayong 42 minutes bago makarating dun. Pero dadaan muna ako ng gasoline station. Okay, dahan-dahan na to. Kinokontak ko sana si Desta Boy, kaso hindi natin siya makontak, naka-offline. Sabi ko, bigay ko na lang number sa kanya at bukas kami magkita. So after natin mag-camping. Dala ko naman damit niya eh. Asap na, papunta muna tayo ng Shell gasoline station. Okay, all goods. Full tank na mga tol. Nakapagpagas na tayo dito. Dito tayo sa Shell Legazpi City. Naka one way dito tayo. Tama ba tong nirorota ko? Sige, diretsuin lang natin to. Ilang taon din tayo dito sa Legazpi. Pero naging ano lang yan, naging isang bangungot. Ayoko na kwenta sa inyo eh. Meron mga bagay na di na natin kailangan balikan or pagkwentuhan. Kasi merong mga bagay na mas importante kaysa dun. Para makausad tayo, di ba? Kapag laging binabalikan natin yung mga bagay na yon, hindi tayo nakakausad, ibig sabihin. Nandun lang tayo sa isang lugar na hindi tayo nakakagalaw. Okay, alam ko na to. 33 minutes based sa ating Google Map. At maraming salamat sa mga bagong subscribers natin ha. Sige, may shoutout tayo mamaya kasi meron pa akong hindi na siya shoutout. Nasa cellphone ko lang yan. Shoutout natin. At sa next episode natin, comment kayo para ma-shoutout ko kayo. Yung mga bagong subscribers natin, maraming salamat po sa inyong suporta. Isang subscribe lang, solid na yun para sa akin. Isang kaligayahan na yun mga tol. Tsaka malaking tulong din yun sa akin mga tol. At sa mga taong matutulungan pa natin pagdating ng araw. Kasi nag-iipon din ako ng mga pondo or fund natin para sa mga kagaya kapag binabagyo dito sa amin, gusto ko makatulong, makapaabot din ng mga relief goods. At pagka hindi, ay humihingi din talaga ako ng tulong sa inyo. Kasi hindi naman kaya ng sarili kong pera ang makatulong talaga tayo. Kailangan natin magtulungan talaga. Kagaya nung ginawa ko sa Cebu, yun yung nalikom natin para sa Cebu. Kasi kung alam nyo naman, yung Cebu ay sobrang naapektuhan talaga ng bagyong Tino. At ayun, gumawa tayo ng paraan para makapagpaabot din ng tulong sa pamamagitan ng GCash. Sa pagtutulungan natin ay nakalikom tayo ng 26,655 pesos.
ganun kalaki. At syempre ang big donor natin dyan is Shipa Philippines. Maraming salamat po. Yung gulong na gamit ko, ang kumpanya ay ayun, hindi lang talaga sa mapagkakatiwalaan natin, kundi maaasahan natin pagdating sa tulong talaga. Ang dami na nilang ginawang tulong sa Cebu. Nung nagkaroon ng lindol doon, nagpaabot din sila ng tulong na worth 100,000 sa pamamagitan ni King Lux. Kasi kasama namin si King Lux sa Shipa Philippines. At isa din tayo ng brand ambassador. Kaya bus kong pinagmamalakas sa inyo ang brand na hawak ko, Shipa Tires, Shipa Philippines. Ang gulong na hindi lang natin mapagkakatiwalaan, maaasahan natin pagdating sa pagtutulong. Super blessed po na nandun tayo sa kanila. Sobrang babait ang family Shi. Maraming salamat po, Kalaboss Ivan. Okay, na-traffic na tayo, kaya kwento-kwentuhan muna tayo. Pero malapit na tayo mga tol, 23 minutes. Papasukin ko na tong crossing na to. Na-traffic sila kasi merong ililibing. So si Tol Desta Boy ay nakakontak pa rin tayo, pero nandito na tayo sa Bigaa. Barangay Bigaada pala to, ng Legazpi. Malayo na tayo dun sa unang pinagtigilan natin, or dun sa Shell, sa sentro ng Legazpi City. Siya na lang daw pupunta, kaya na-ready ko na yung damit niya. Ayan na. So ito yung B1 merch. Ito nga si bro. Nagkita din, sama ka mag-camping. Taga saan ka ba? Nag-inig ko lang ako dyan ako sa Karimbay. Ito malapit. Hindi ko kasi kabisado, nagtanong na lang. Alam ko, Rawis lang, akala ko Rawis pa to. Pinantayan na tayo ni bro. Ito yung damit mo bro. Medium ba? Medium. Oo. Ay, shoutout kay Desta Boy ba? Desta Boy? Ditsa boy. Ditsa. Ah, Ditsa pala. Akala ko Desta. Ditsa. Shoutout kay Tol. Umorder sa atin ng damit. Thank you bro. Salamat. Hindi, okay lang. Kasi naghahabol din ako makapag-set up. Mag-set up. So pupunta muna kami mga tol ng 7-Eleven. Malapit lang din naman tayo. Gawa ng uulan kasi. Tapos syempre bigyan din natin ng advice si Detsa pala. Sorry po mga tol. Sorry din kay tol. Akala ko Desta. Nauna yung S. Nauna pala yung T. Detsa Boy. Ayan yung page niya mga tol. Mamaya yung YouTube, di ko alam kung yun din yung pangalan niya sa kanyang YouTube channel. Ay, meron pala 7-Eleven. Pero mukhang sarado. Dito na kami tatambay muna kasi ulan. Kopya. Sarado pa pala. Or binagyo lang kaya hindi pa nakapag-operate. Oh, dito tayo sa kabila. So paano bro? Okay doon. Thank you. Thank you. Maraming salamat kay Tol Detsa Boy. Umorder sa atin ng B1 merch. Siyempre nakakwentuhan natin, nakapag-usap-usap kami, nabigyan din natin ng konting advice pagdating sa pagbablog, pagiging content creator, since ayun naman yung ginagawa natin kahit di naman tayo veterano, di naman tayo sikat. At least yung mga natutunan natin, yung mga idea natin ay naibahagi ko din sa kanya kahit papano. Ayun, sabi ko sa kanya kasi gustong-gusto din niya gawin yung ginagawa natin, yung pagka-camping, pag-picnic, kahit day camping. Sabi ko punta lang siya, hanap lang siya dito ng mga spot kasi marami sa kanila eh. Yung mga tabing ilog, malapit kay Mayon. Ayun, magluto lang siya, tsaka kape-kape. Tapos food trip sila ng kanyang partner. Panalo na yan. Ganda na ng mga ganong moment. So lagi siyang nanonood ng ating YouTube mga tol. Meron din siyang YouTube channel, kaso di pa naman daw siya nag-upload ng mga focus sa pagiging content creator. Update ang rota natin, 18 minutes na lang. Nandito na tayo sa crossing papasok. Pero maghahanap muna tayo ng pwedeng pagigiba ng tubig. Dito na tayo mga tol sa Bakakay Albay. At ang rota na lang natin ay 10 minutes, 6 km. Nandito na tayo sa crossing. Grabe pala epekto dito ng bagyong uwan, no? Nauubos din yung saging mga tol. Mukhang malapit na tayo mga tol sa crossing. So ang hinahanap ko na lang ay water refilling station para magpa-refill na ang lalagyan natin ng tubig. Nay, matanong po, saan po merong water refilling station? Water refilling station. Sa baba po meron? Thank you po. Apo, salamat po. Sa baba daw meron. O, doon na tayo sa baba. Lapit na oh. 2.6 km, nandun na tayo sa crossing papasok. Kaya kailangan ko na magpa-refill ng tubig. Eto. Ayan o. Kano kaya?
Magpaparefill pa ng tubig. Paparefill po ako, dito ko lang po papalagay. Magkano po siya? 15 pesos. Thank you po. All goods. Meron na tayong inuming tubig tsaka panghugas. Back to the road. 5 minutes, 2.4 kilometer. Nandun na tayo sa spot. Hindi, sa crossing pala. Kasi liliko pa tayo, tapos mag-off-road gaming tayo. Syempre Shifa tires, pagkakatawalaan natin sa mga ganitong rota. Walang iba, tatapat na gulong. Ayan pa yung gulong na gagamitin natin sa 6 days moto adventure, moto camping, and marami pang event na pupuntahan tayo sa episode na yan. Kaya abangan nyo sa susunod nating mga upload. Ayan na yung magiging content natin. Marami tayong makakasama uli natin sila Sir Bobman, Pobreng Manlalakbay, si Bro Dejan Pax, syempre pinakasolid natin na tropa, ang Shipam, si Lasadek. Ayan, baka makasama natin si Ito Lasadek. Nakakamiss din yung mga yan eh. Kaya sulitin natin na makakalabas tayo ng Bicol. Babalik tayo ng Central Luzon. Sana may dalang yelo mga may Siban Adventures kung samahan talaga tayo. Medyo malubak nga lang, pero pagka ganito yung mga daan, merong magandang spot na nag-aantay sa atin dito eh. Ayun oh, tabing dagat par. Ganda siguro dun. Try natin lalapit-lapit ng konti. Parang quarry siya mga tol. Pababa ata eh, pababa ba? Gagi, naligaw na ata ako. Left turn dito. Kagi. Mali. Mali yung pinasa ko par. Kailangan na natin gumamit ng data. Kung di tayo nagkakamali. Itong daan. Meron pa nga doon, no? Kasi dapat dito tayo tumumbok na daan na to eh, para mapuntahan natin tong kulay red na to. Yan yung malawak na area na pwede tayo mag-camping. Kanino kaya itong mga property, no? Meron siyang bakod. Hello po. May daan pa po dito? Diretso pa po tong daan? Papunta pong dagat lang. Malapit lang po sa dagat. Thank you po. Ay hindi, dun tayo sa kabila dapat dumaan. Gagi, naligaw ako. Kukunin natin tong daan na to. Pambihirang rose pa to mga tol. Wala na to sa mapa kung saan ka dapat ituro. Ayun oh. Ito na ata yun. Mukhang ito na yan. Dami dito ang spot oh. Kahit dito pwede mag spot oh. Ito ata yung pinasok ni Van Adventures na pambihira. Oh, ito nga. Tapos yun si Mayon. Ayos na. Meron pala ditong mga bakahan. Sige, baba tayo. Panalo din yung spot ah. Ganda ah. Meron palang ganitong spot sa Malilipot Albay. Ganda mga tol. Tapos doon, tabing dagat na yan mga tol. Kahit mamaya na tayo mag setup no, explore muna natin doon. Lalapit-lapit tayo ng konti sa tabing dagat.
Mukhang di naman tayo mababalahaw kasi bato siya. Ganda. Kaso puro tayo ng baka. Pinagtatalian nila ng baka. Ganda sana dun makapagtago. Mga ibon, no? Oh, ang ganda ng spot, mga tol. Raw spot. Pero panalong panalo din. Lapit tayo dun. Parang ganda dun sa spot na yun, no? Sana di tayo mabalahaw. Kopya. Buti na lang Shipa Tires. Mukhang binabaha tong lugar na to. Kaya pa ata dito na Laban Adventures. Ganda ng spot. Kahit saan pwede magpwesto. Ito pala may daan. Ba't ka kasi pumasok agad doon? Oo. Okay, makakadaan sila dito. 4 wheels. Lalapit-lapit tayo doon, oh. Sa dagat. Pero ang ganda dito ng view, mga tol. Explore ko lang dito. Actually, nandito na tayo. Ito na yung spot na nakikita ko, Laban Adventures. Pero para maiba naman yung spot nila, sila yung pumunta dito sa atin. Oh, dito, pwede dito. At least kahit pa paano may pagtataguan, di ba? Kaya pa naman dito ng sasakyan nyo. Dagat na yan, paro. Ayos dito, ah. Kaya nga may mga basura na. Oh, ganda. Meron na akong spot na nakuha. Legit, mga tol, meron na akong spot. Ito, ah. Gandang spot nito. May tae nga lang ng baka, pero kayang-kaya natin yan alisin. Ganda, oh. Ito yung magiging view natin. Tapos background natin yung dagat. Panalo par. Dito na ako. Tingnan nyo naman yung spot natin, mga tol. Ang ganda. Dito tayo sa may punong kahoy na to kasi kahit pa paano meron tayong tagong spot. Tapos ito yung magiging view natin sa harap. Andiyan si Mount Mayon, eh. Ito naman yung background natin. Ganda, mga tol. Pero pwede ito yung harap natin, ito yung background natin. Panalo par. Ganda ng spot. Oh, sana kaya dito ni Laban Adventures. Mukhang kaya naman ng ano nila, ng minivan. Kasi established yung daan dyan, no? Mukhang kaya naman. Sila na lang pumunta dito sa atin. Oh, goods! Ganda! Meron tayong spot dito. Pro spot. Para ako nasa ibang bansa, oh. Lakas. Lakas maka New Zealand, mga tol. Ganda. Napakaganda ng background natin, ha. Para siyang New Zealand. New Zealand vibes. Na pero mga baka talaga. Ayan, mga baka. Tsaka kapatagan siya. Tapos ito, bundok. Si Mount Mayon, di nga lang nagpakita sa atin. Pero ito kasi yung magiging background natin. Ito yung magiging thumbnail natin. Bali nakatalikod tayo kay Mount Mayon. Nakaharap tayo dun sa dagat. Sarap par. So tignan na lang natin kung makakapasok dito sa Laban Adventures. Kasi dun sila, yung pinin sa akin, yung malawak na yon, patag kasi dun.
So titignan natin kung makakaroto sila papunta dito. Pero mukhang kaya naman. Kasi merong establish na daan na pang 4 wheels. Ito na magiging spot natin. Aalisin ko lang itong mga tol. May tae. Tae ng baka. Alisin lang natin to kasi dito tayo mag-spot. Pero di naman dito. Dito lang tayo maglalagay ng tent, tarp. Tapos doon natin yung motor. Okay, simulan na natin ito mga tol. Para chill-chill na lang tayo. Let's go! All goods. Meron na tayong food. Buuin muna natin yung pool. Bale, maglalagay tayo dito. Tapos maglalagay tayo dito. Isang kahoy pa pala. So maghanap tayo ng kahoy na ganito kataas. Kasi kulang tayo ng pool. Ito, sakto to. No? Sakto nga. Tsaka pantay pa. Kunin ko lang yung pang natin. Gandang spot nito mga tol. Raw spot na raw spot. Ayun oh, diba? Sukatin natin. Saktong-sakto par. Diba? So pagka-camping mga tol, kailangan natin gamitin yung mga resources sa nature. Gaya na itong mga tuyong kahoy na to. Ayun tuyo yan hindi ako nagtabas dyan Siguro nung bagyo to nagkasanggi-sanggi, nagkaputol-putol. Tsaka pwede tayo mag-camper mamaya. May mga tuyong kahoy ayan pa. Huwag lang natin ito mapahakan. Sa side up naman tayo. Pwede ito dito. Ito dito. Dito pa. Tapos ito dito.
All goods. Okay na yung tarp natin. Bali yung tent na lang yung setup natin. Tapos makakapagkape-kape na tayo. Antayin na lang natin sa Labana Adventures. Sarap ng vibes. Kahit pag ilang days ka dito, ang problema nga lang talaga, di ka makakaligo kasi walang CR. Tsaka walang ibang supply ng tubig. Pero may flowing dun, oh. Ito, flowing siya mga tol. Ayan, oh. Flowing yung tubig, oh. Puntang dagat. Ito yung hinahanap ko. Nilalagay yan sa parang fish pond, eh. Ganda. Nagiging pagkain pa kasi ng mga isda. Siguro may isda dito. Flowing siya, oh. Ganda. Lawak mga tol, oh. Pwede magpwesto doon. Daming pwedeng pagpwestuhan. Camping spot talaga to. Pro campsite. Solong-solo natin yung lugar. Kung meron kayo naririnig na ingay, kasi dito parang merong mga lokal dito na nakatira. Daanan nila to. Tapos yung maingay na yan, nakita nyo yung quarry na dinaanan natin kanina. O yan yun. Yung napasukan natin na may mga truck. Pinawisan ako doon kasi natagalan ako mga tol. Gawa ng eto, para magamit yung pool na isa dito sa harap, at mas makadagdag tayo ng kasing height nun, gumamit ako ng tuyong kahoy. Tapos dun sa likod, ganun din. Kasi kulang tayo ng pool. Ang pool ko ay dalawa lang. Dito sa likod tsaka sa harap. Center ano lang. Pang center side to side lang. Ito lang. Usually dapat yun, dun yun. Gumamit tayo ng kahoy. Resourceful tayo eh. Kaya ayun, nakagamit tayo ng mga kagamitan dito sa nature. Tapos dito parang may nakatira dito dati, oh. Pero parang dinimolish na. Hindi ko alam kwento niyan. Pero meron siyang poste. Parang bago lang. Dagat yung view natin. Kahit saan pwede tayo mag-viewing ng dagat. Dun meron din, oh. All good. Sarap sana maligo, no? Kasi wala tayong mapagbabanlawan. Ang mahirap kasi dito mga tol, kapag naligo tayo sa dagat, asin yan eh. Matigas yung buhok natin yan. Titigas yung buhok natin kasi wala tayong mapagbabanlawan. Okay, set up ko na yung tent para chill na lang tayo. Mabilisan na lang. Palitan na tong camping chair natin mga tol. Kasi si Great Outdoor ay merong upuan na bago. So tatry natin ang bagong upuan ng produkto ni Great Outdoor Gear Store. Ito yung dating upuan ko pa to. Heavy duty naman to. Kaya nga lang makikita nyo ito. Nilagyan ko na siya ng tornilyo. Kasi ito nabaklas na. So inayos ko na lang. Pawis na tayo mga tol. Kasi dito ako napagod sa pag-setup natin ng tarp para maging ganito siya. Kailangan ko kumuha ng mga pirasong kahoy. Pero ang sarap ng view. Ang ganda ng view natin. Ano yung view natin dito pagising? Oh, ito yung magiging harap ko. Ganda par. Tapos dagat dyan, oh. Saan ka pa? Sarap ng view. Ito di ko na ito tatalian. Matibay na to eh. Kasi dito tiwala ko, kapag dito yung galing yung hangin, kakaunti lang pupunta sa atin kasi harang nitong bundok na to. Kaya dito sa likod tayo nakapokus, tsaka itong side. Pero protection natin yung kahoy dito. Sakto. Magpapalit ako ng bagong damit natin. Ang B2 merch natin, yung likod,
ay iba na yung design. Ito yung nauna natin, B1 to. Magpapalit tayo ng damit pero volume to na. So kunin ko muna tong camping table natin. Nakalimutan ko talaga yung tasa natin. Okay na. Doon na tayo magkape sa maliit nating tasa. So kagandahan nga pala mga tol sa naging setup natin. Naipasok ko si Uno. Ito, kasyang-kasya siya. Parang lumuwag. Pagka merong ganito sa gilid. Malaki kasi yung tarp natin. All goods tuloy yung setup natin. So kampante ako kasi nandito tuloy si Uno. Naipasok natin. Tapos dito na lang ako magluluto. Kasi yung tubig nilipat ko dito. Malapit kung saan tayo nagluluto. Dito tayo nagluluto eh. Tapos dito yung mga condiments lang natin. All goods din pala. Tapos dito tayo mag-camper mamaya o dito. Panalo par. Ganda ng setup natin. Tapos yung view natin dito. Sarap par. So ito yung Bito merch natin. I-reveal ko yun ngayon. Kapalit kasi ako ng short. Nandito sa ilalim yung short. Ito, short. All goods. At least kahit pa paano napreskohan na ako. Ang init kaya kapag nakapantalong ka. Tapos yung area ng campsite mo di malamig. Kaya gusto ko mag-camping sa Atok sana na. Kumalapit lang. Kaso layo mga tol. Mamaya na tayo magpapalit ng damit. Dito lang siya. Para makita nyo. Basa na. Nandito kasi yung ulam natin. Ang ginawa ko, binalot ko na lang siya ng ano. Kasi frozen naman kanina. Tinapay natin. Ako pala lahat ng lutuan natin. Pero ilan lang lulutuin ko. Tsaka yung in-order sa atin na damit ni Van Adventures. Ibigay ko to sa kanya mamaya. Good din ang view natin, di ba? Sarap mga to. Ito yung mga vibes na dapat din nyo pinapalampas habang buhay pa kayo. Kasi yung buhay natin, di natin masasabi kung hanggang kailan tayo mabubuhay eh. Kaya hanggat binayaan kayo araw-araw na mabuhay, sulitin nyo. Kaso ang problema nga sa atin, syempre may mga kanya-kanyang trabaho tayo. Di natin masasabi na mabibigyan natin ng oras, buong oras yung sarili natin. Priority pa rin natin yung survival. Siguro swerte lang ako kasi dito sa ginagawa ko ay gustong gusto ko pa siya gawin. Maliban pa doon ay kumikita ako, nag-enjoy ako, tapos nasusulit ko yung buhay, yung ganda ng buhay, ganda ng kalikasan. Kaya lang yung naging magandang impact sa ginagawa ko na na-enjoy ko to at kumikita ako. Ito yung nagiging trabaho ko. Di man siya ganun kalaki, nayayaman agad tayo. Kahit nandun yung mga moment na meron mga taong manghuhusga sa atin. Kasi nandito tayo sa vlogging industry. Dahil isa tayong content creator, syempre yung opinion ng tao dyan ay ginagawa niya yan para kumita, di ba? Malala ko may tutulungan tayo, ginagawa na lang naman niya kasi para kumita. Kumikita siya, di ba? Nandun yung husga eh, hindi maiwasan yung mga tol. Doon pa lang nahuhusga na tayo sa mga ginagawa natin. Lalo na pa nagkamali tayo mga tol. At kapag nagkamali ka, doon ipaparealize sa'yo yung pagkakamali mo. Kasi ako kahit nagkakamali ako, hindi ko na-realize agad.
Ibang tao yung magpaparealize sa'yo ng pagkakamali mo. Ayun yung realidad mga tol. Ipapamukha sa'yo ng tao na nagkamali ka talaga. Pero yung pagkakamali nila, hindi pa nila yun nalalaman. Kasi darating yung araw, ibang tao yung magpaparealize din sa kanila. Ganun yung circle ng buhay natin. Ay ikot-ikot lang yun mga tol. Kaya habang umiikot ka, matuto ka. Pag-aralan mo lahat ng pagkakamali mo. Itama mo. Kasi ikaw lang naman magtatama, hindi yung ibang tao. Ibang tao lang yung magpaparealize sa'yo ng pagkakamali mo. Magpapamukha ng pagkakamali mo. Kahit alam mo nang nagkamali ka. That's the reality. Pero ang ganda ng buhay. Okay, dami ka nang sinasabi. Pero yun yung totoo. So magkakape tayo mga tol. Ginit na ako ng tubig. Ito yung sinasabi ko sa inyo, magiging baso natin ngayon. Kasi yung tasa natin, ayun, naiwan ko. Pati yung magiging plato sana natin, naiwan ko din. Yung Black Dog. So galing din yung kay Great Outdoor Gear Store. At lahat ng gamit ko dito, na ginagamit ko, nandyan sa description mga tol. Click nyo lang yung screen at lalabas yung merong parang Shopee. Direct kayo sa Shopee account nyan ng Great Outdoor Gear Store. Lahat ng gamit. So puntahan nyo lang sa description kapag walang lumabas sa screen. Buti nga ginawa na yun ni YouTube kasi ngayon lang ako na-invite nyan. Pero so yung mga dating vlogger, nakikita ko na yan dito sa YouTube. Pag click mo yung screen, lalabas yung parang mga produkto nasa left side. So dito na part ay lalabas yung mga produkto. Click nyo lang yon. Nandun lahat ng link. So rekta na kayo sa Shopee nyan para check out nyo kung gusto nyo yung gamitin din. Pero lahat ng gamit ko, nakailang camping na tayo kahit halos, di ko na mabilang simula nung nagamit natin to, all goods pa naman, wala pang nasisira. Ito yung lutuan natin, yung SWS well hike na spider stove natin, all goods pa. Di siya kanilawang kahit naulanan yan wala akong nakitang kalawang. Di kagaya ng ibang mga lutuan na kinakalawang. Camping table natin, natibay. Kahit dito ako nag-chop-chop. Tapos, eto, lutuan natin. Shine Trip. Will hike pala to mga tol. Eto, Shine Trip to. Tapos, yung ilaw natin, all goods pa. Ito yung bigay sa akin ni Sir Pobman. Yung ilaw natin, Shine Trip. So, all goods pa. Salang ilaw ginagamit ko. Pero, pagpunta natin kay Great Outdoor Gear Store, nandun. Meron tayong mga bagong gamit. So abangan nyo yan sa next episode natin. Ang bilis kumulo. Labas lang natin yung mga pangkape natin. Gatas, kape, at asukal. Wala yung ingay mga tol.
Tapos na ata sila mag-quarry. Dami kasi quarry dito. Ngayon, payapan na. Sarap, sakto. Nagkakape tayo. Payapang payapa. So okay mga tol, dumidilim na. Time check tayo, 5:24 PM. Ganda sana ni Mount Mayon, no? Ayun yung view natin, di ba? Tapos nandito na yung setup natin. Ang lapit natin mga tol, mas malapit tong portion na to. Tapos meron siyang bundok na mas lalong nagpapaganda. Tsaka ito pa, yung view natin, dagat. Ganda par. Meron mga nagpipishing dun, no? Pipishing sila. So re-reveal ko na din sa inyo mga tol yung Bito merch natin. This is it. Papalit na tayo ng damit since wala pa naman sila Van Adventures. Naantay ko nga sana. Meron mga tumambay doon kanina. Kaso malis din naman. Ayun na, nakamotor. Tumambay sila. So re-reveal ko sa inyo mga tol ang Bito merch natin. Bito merch natin. This is it. Ang kaibahan lang nito sa B1 natin, ito yung B1 natin. Ayun yung design. Tapos itong B2 natin, ay iba na yung design sa likod. Pero sa harapan, ganito pa rin. Kung gusto nyo mag-avail, message nyo ako sa Facebook page. Nasa description din yung link ng page natin. So rerekta kayo dun. Okay, palit tayo ng damit. B2 merch natin. So ganun pa rin yung print sa harapan. Nandiyan yung channel natin, Tolits. At yung sa likod, para mas adventure, ito yung likod. Solid, parang ganda. Ang ganda niyan. So nakalagay dyan yung sunset or sunrise. Bahala na kayo kung anong description nyo dyan. Tapos nandito yung motor, tsaka tent, which is yun yung ginagawa natin, moto camping. At nandito yung pangalan natin, Tolits. So ito yung Bito natin. Paano maka-order? Punta kayo sa kabilang platform ko, nandiyan sa description. Diyan na ako may message. Or kung hindi, email nyo ako. Nandiyan yung email ko. Email lang kayo kung paano maka-order. Let's go! Ano yun na? Ayan na mga tol yung Bito merch natin. So ito mga tol, habang maliwanag pa, mag-iipon na tayo ng pwedeng pang-camper natin dito sa unahan. Diyan kasi tayo magka-camper. So meron na kasi ako dito mga nakuhang kapirasong tuyong kahoy. Pero kukunin pa natin yung iba. Malapit sa tae. Hindi ko na ginalaw yung tae kasi nandito lang naman sa likurang bahagi natin. So kunin natin to. Ito pa. Ayan. All goods. In fairness, hindi malamok dito ah. Akala ko malamok. Ito yung mga pang camper natin. Tapos dagdagan na lang natin ito mamaya. Mga tuyong kahoy. All goods. Kasi para-peraso na to. Eh kung kukuha pa tayo ng ganyan, magtatabas pa tayo. Dito na tayo sa tuyo. Bilis tumapoy. Ganda ng Bito natin ah. Sobrang ganda. Sobrang sobra. Hindi mo na ako magbibigay ng limit. Basta sa first order natin, kapag nakuha ko na yung target na nakuha natin na damit, na pieces, ay di na tayo magpapa-order. Kaya kung gusto nyo sumabay sa first order natin, ay sumabay na kayo. Kasi hindi na ako magpapalabas ng ganitong design sakali. Para limited lang yung meron. Nakakapag-camper na tayo nito. Wala pa sila Van Adventures. Pero yung chat sa akin kasi,
Ang chat nila, gabi daw sila makakapunta. Oh, ayan oh. Camper tayo mamaya. Pwede na yan. Maglalagay na tayo mga tol ng ilaw. Kasi, madilim na. Nakaalala ko si Pobman pag itong gamit ko. Okay. Mukhang di naman ulan. Dito na lang natin. Tsaka yelo lang natin. Ang lakas para. Yan. Konti lang. Yung meron lang tayong konting liwanag. Di pa naman tayo magluluto. Tapos ito, ready na natin. Ayan o. Pospor mga tol. May fireworks din mga tol. Oh. Diba? Ito city lights to ng Tabaco City. Tabaco Port yan mga tol. Papuntang Catanduanes. Nandiyan yung mga barko. So yung Catanduanes nandito lang na part. At finally, nakapaapoy na tayo. Di nga lang talaga malakas. Di pa siya malakas pero all goods na din naman. Meron na din tayong usok-usok kahit papano. Kasi yung offlotion ko mga tol, nawala. Nung sa MPB ata na camping, di ko na nahanap. Dun ko na wala. Ayun o. Mas gusto ko kasi may paapoy muna bago tayo magluto. Di pa ako nakapagluto. Magsaing lang tayo ng kanin. Tapos meron akong Hungarian hotdog. Ayun na yung ulam ko. Tapos sila Francis, sila Tol Bunny Adventures. Di ko alam kung pupunta pa. Pero pupunta na sila mamayang gabi. Dito din daw sila magpapaumaga. So lagyan pa natin para mas lalong umapoy. So magluluto na tayo mga tol. Buksan natin to para kahit pa paano mabawasan yung lamok. Nadala ko pa to, wala naman akong lulutuin sabaw. Kasi ito pang sabaw ko lang to mga tol. Ang problema kasi nito kapag dito tayo magluto ng kanin ay mabilis masunog dyan. Dahil hindi siya non-stick. Di kagaya nito, non-stick to. Kaya nilalagyan ko siya nito. Opya, baka magasgasan. Okay, meron tong hawakan. So hawakan nito. So papakita ko sa inyo kung paano siya kinakabit. Ito yung hawakan niya. So naaalis siya. Pero non-stick to. Ngayon dito ako magluluto ng kanin. Ano ba? Sasabay ko na sila Bane. Or magsasaing na lang sila. Di ko matansya eh. Sayang kasi yung kanin kapag nagluto ko ng marami tapos may dala lang din naman sila. Sige ako lang, isa lang. Isa lang. Sayang kasi. Nangihinayang ako sa kanin kapag di natin nakain ng lubusan or lahat. Gasan ko lang. So ngayon habang nakasalang yung kanin natin, Hungarian hotdog.
Tsaka nagbaon tayo ng drinks. Mamaya. Ito yung Hungarian hotdog natin. Tapos ito kumukulo na pala. Bubuksan lang natin yan para mas mabilis siya. Tsaka ito lalagyan lang natin to ng mga hiwa. So di na tayo nagpakahirap sa ulam natin. Processed food muna tayo. Dahil gusto ko enjoy yung camping na to. Paano ba kayo magluto ng Hungarian hotdog? Kasi ako, nakasanayan ako magluto ng hotdog na nilalagyan muna ng tubig bago mantika. So lulutuin muna natin siya sa tubig. Ayan. So after that, kapag natuyo na yung tubig na nilagay natin, saka tayo maglalagay ng mantika. Ayan, kumukulo na. Pagka natuyo na tong nilagay natin na tubig, saka tayo maglalagay ng mantika. So habang niluluto natin ito mga tol, pa-shoutout tayo. So ito yung kaibahan sa vlog natin kasi nare-recognize natin yung mga subscribers natin na gusto magpa-shoutout. Ayan, meron tayong new subscribers. Nakaraan lang tong upload natin. Si Antonio Panigito. Tama ba? Panigito. Ayan, shoutout kay sir. Tsaka new subscribers din from Bicol din. Ay hindi, nagbabalak siya mag Bicol pala. Moto camping lang din. Solid ka sir. Kay Choyasa Choyasa 24. Ayan, shoutout. Kay Lam J27, new subscribers. And kay Jerry Dison. Ayan, Jerry Dison. Shoutout po. And pa-shoutout na din sa 88 riders ng Talugtog, Nueva Ecija. Ayan, shoutout po sa mga taga Nueva Ecija. And watching from Vancouver, Canada. Nasa Canada pala siya, si Jerry Dison. Ay, shoutout po sir. Maraming salamat po sa suporta. Ayan siya mga tal. Wala na siyang tubig. Oh, naubos na yung nilagay natin na tubig. This is the right time para lagyan na natin ng mantika. So mukhang okay na din to mga tol. Kung doon ang compare natin, oh, lalong umapoy. Nalagay ko pa kasi yung ibang sanga. Ayan, umapoy pa siya. O, luto na to. Okay na to. Ano di malaglag. At oras na para kumain. Kain po tayo. Pero bago tayo kumain mga tol, ay magdasal muna tayo. So purihin muna natin yung Panginoon sa biyayang pagkain na meron tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, thank you po sa blessing na natatanggap ko po. Sa pagkain pong meron ako ngayon sa aking harapan ay nagpapasalamat po ako. At naway ingatan nyo po ako sa lugar kung asan po ako ngayon. So kayo na pong bahala at pinagkakatiwala ko po sa inyong aking kaligtasan dito. So maraming salamat po Panginoon. In Jesus' name, Amen. Let's eat mga tol. Kain po tayo. Sarap pa.
So time check mga tol. Nakasampa tayo kay Uno. Alas 10 ng... Mag-alas 10 ng gabi. Tsaka sila Van Adventure nandyan na. So sasalubungin lang natin. Kasi naka-minivan sila. Gamit tayo ng pangmalakasang ilaw. Tingnan nyo naman kung gaano kadilim yan. Ilawan natin na malapit. Siyempre hanap tayo ng magandang daan. Ito, established to eh. Gag-guide natin sila dito. Kasi parang merong 4 wheels dito na nakapasok talaga. Ayan o. Dito, kaya nyo ba dito? Ang layo nila. Ay okay, panalo yung daan no. Oh, 4 wheels talaga. Kaya alam ko merong pumasok na 4 wheels dito. Okay, diretso kayo. Kaya ba? Ay, shout out! Hello, sir! Nakarating. Ay, yung Di ka pa nakapunta dito? Hindi ko sinasagad doon. Dito lang ako. Dito ka lang nag-camp? Doon maganda yung spot, bro. Kaya hindi ko doon sinasagad, sir. Kasi parang established yung daan na yan, oh. Oo. Sundan mo lang yung 4 wheels na yan. Pag nagkakamp ako dyan, lagi may pumupunta doon. Okay. GG! Ay, bro! Good evening! Good evening. Dalawa, oh. Ito na yun. Okay lang. Ganyan talaga yung camping kahit anong oras. Hello! Alas... Tagal mo, saan ka galing? Yung malapit yung nahuli, no? Yung malapit yung nahuli. Alas 10 ng gabi. Ano kayo lang? Hindi nyo kasama mga partner na? Kami lang. Kanya-kanyang buhay mo. Ang dilim sa akin. So sundan nyo lang ako. Pero ito yung established na daan. Oo. Kaya sabi ko nakapasok yung may malambot dyan eh. Hindi, matigas lahat eh. Oo, dito sa gilid. Diyan, sir, akala ka namin. Yung buhangin na. Hindi. Yung gumawa. Kasi nag-aalangan kami ba, putik, malambot doon eh. Mabutit, eto rin pala. Ito yan. Dito tayo eh, di ba? Okay, tara, diretso natin. Para mapag-set up kayo. Oo. Okay, dito na yung dalawa. Pinaantay natin. Sa alas 10 ng gabi, pinuntahan na tayo dito para makasama tayo. Ayan, puti lang natin. Para makita nila yung klase ng daan dito. Para malakas ilaw ni Van Adventures. Ayan. Okay. Baka mabash naman ako nito. Nagmomotor tayo, walang helmet. Nandito tayo sa Kawalan. Kawalan to mga tol. Dito pala sila nagpo-pesto. Etong spot na to. Nandun yung maganda. Nandun yung magandang spot kung saan tayo nakapesto ngayon. Pwede dito pumesto. Sunshine na lang dito. Saan, sir? Dito na part 2. Natakot talaga kami kung doon ka, sir, sa kabila. Di kayo. Kasi Hindi kami makakapasok. nakita ko yung kanina. Sabi ko mga daanan ng lokal. Oo. Kaya lumayo-layo ako. Sabi ko dito ako na parte. Ganda naman na ano mo ah. Ganda dito. Doon lang kami dati oh. Open area naman kasi yun. Nakarating dito yung dalawa. Tinatansya ko talaga kanina. Sabi ko merong established na daan para sa 4 wheels. So ito mga tol, kapag setup na yung dalawa. Ayan. Ang i-format mo, Nanood tayo ng live setup ng car camping. format. Abangan na lang natin kung kailan ito mag-upload. So yun yung live reklamo natin dito sa dalawa. Panay video. Walang upload. Ayan o. Tapos merong dalang pagkain si Van Adventures. So format. Kaya nagsaing tayo ng kanin pa. Kasi dito na daw sila kakain. So sasubayan natin. Kapag setup na yung dalawa dito. Dami naming ulam mga tolo. Tsaka meron pang pa-ice cream si
Siopaw Drives. Ang panalo, basta talaga nakakapag-camping agad. Ngayon lang kasi uli nakapag-camping mga to eh. Okay lang maliit pala na ini mag-abot. Basta may ice cream. So dito na tayo sa loob mga tol ng tent para ayusin din yung ating higaan kasi matutulog na kami. Time check mga tol, 12:05, umaga na. Masarap yung kwentuhan namin. Tsaka nag food trip pa kasi si Siopaw Drives ay may dala ding ice cream. Tsaka si Banay Adventures, so maraming dalang ulam. Nakakain pa lang kami at kumain pa tayo. Ayun na, tsaka malamig na. All goods. So bukas na lang at tutulog muna tayo. Good night, see you bukas. So good morning dito sa mga tropa natin. So gising na. Parang dito natulog eh. Natulog kami kagabi, alas 12 na. Mag-aalaw na nga ata eh. So ito yung umaga namin dito. Ganda. So dito sana si Mount Mayon, kaya nga lang di nagpakita sa atin kasi maulap. Tsaka dito naman yung sunrise. Ayan na. Kaya nga lang maulap. Pero tingnan nyo naman yung ulap doon, oh. Kukulay. Kasi yung reflex ng pag-akyat ng araw. Panalo yung view namin dito, rose spot. Okay, ready lang natin yung ano para makapagkape tayo tsaka magsain tayo ng kanin. Labas lang natin to. Yan na nga, nakalimutan ko yung talaga. Luto na yung kanin natin mga tol. Ngayon, ang initin natin ito. Yung dala ni Banay Adventures na mga ulam. Para magkalmasal kami. So initin natin ito isa-isa. So ito yung niluluto natin ngayon. Hindi pala niluluto, iniinit. Kasi si Banay Adventures ay isang photographer. Event photographer dito sa Bicol. Meron siyang dalang ano. Kasi galing sa event to kagabi.
Alam yung dalang ulam natin. Kaya nakadalawang kain tayo kagabi. Kaya mga tol, kung naghahanap kayo ng event photographer, kontakin nyo lang si Van Adventures. Email nyo lang yan. Kung dito kayo sa Bicol, kasi taga dito siya. Ito yung kagandahan sa kanya. After niya sa event, makakapagbaon siya ng mga handa ba na binibigay. Kasi pinapakain sila eh. Ganun naman talaga sa event photographer. Tapos sabay camping. Ay, yung panalo. Dahil wala tayong ibang lagayan, dito natin ibabalik. Next, ito naman mga tol. Ito mga tol, di ko alam kung anong luto to sa mga catering. Pero isda siya, parang tuna. Masarap eh, panalo yung lasa. Kaya uuwi kami nito. Talagang naka heavy breakfast kami. All goods na to mga tol. Ready natin to para makapagkape tayo. Tubig na lang, mag-iinit na lang tayo ng tubig. Tapos kape tayo. Drone shot si Parang Jared. Ay, puta, sumabit! Ay puti, iyo. Bagsak? Bumagsak yung drone niya eh. Bira. Ayun na, pinuntahan niya na nila. Sumabit yung drone. Sana all goods pa. Sabi ko na eh. Sarap ng ulam namin ha. Breakfast na breakfast mga tol. 3 lang kami pero ito yung pagkain namin. Analo sa pagkain mga tol. Maraming salamat po Papa G. Today Sunday. Marami po kaming pagkain simula pa kagabi. Tapos ito lagay na natin dun para ready na. Dun din naman kami kakain. Kinematic na. Sumabit pa ano? Kumusta? Mariday na ano? Bumagsak. Ito try ko ulit para Okay, check natin yung drone bali pa rin. na nalaglag. Buo pa naman. Wala pa naman yung ano, pakpak. Ano Konting hip. Ihip lang. Ito yung may-ari. Nang lamti lang ng konti. Nilamig. Nilamig lang ng konti. Ikaw pa naman drone, malaglagan ng drone. Buti ano, hindi Bababa. taas, oo. Doon siya sumabit, yung mga kahoy-kahoy na yan. Hilot-hilot. Ay, yung mga kaba moment ng mga drone pilots. Kaya ayoko mag-drone eh. May stress ka lang eh. Ano talaga? Oo, yung nag-enjoy ka mag-camping tapos pagka umaga nalaglagan ka ng drone. Ayoko ng ganon. Okay na yung ganito. Lagay ko lang yung camera mga ganon, no? Oo. Okay na. Okay na, panalo na. Pero all goods din naman kapag may drone kasi makukuha mo yung mga shots sa kabuuan. na. Drone check. Ayun o. Pinalipad pa ni Shopao Drives. Lumipad pa naman. Buhay pa, pwede pa. Life is All good. goods. Dito sa Ano pa bang ginagawa pagka umaga? Kumain at magkape. Yes. Alising Ito, ko na to.